sagutin natin yung tinatanong ni Ma'am Shi, ano ba yung mga laboratory na kailangan. Dito sa aming clinic, nagre-request kami ng urinalysis. Chine-check natin yung ihe, baka mamaya may infection. Kasi pwede maging cause ng premature pain yon pag may infection kayo sa ihe. No? Pangalawa, CBC. Sa CBC, yung complete blood count, nakikita yung hemoglobin level. Doon, malalaman natin kung mababa yung hemoglobin niya o mataas. So, habang maaga pa, kung mababa, mabibigyan natin siya ng tamang vitamina, yung perosulfate with folic acid. At the same time, makikita natin yung platelet count niya kung okay ba. Minsan, may pasyente kami dito na nalaman lang na mababa yung platelet count nung nagpapa-check up na siya. So, hindi niya alam. So, kailangan, nung bumaba yung platelet count niya, pina-dengue test natin siya at ni-refer sa doktor, no? Pangatlo, yung HEPA test. Kasi, kailangan malaman natin kung positive o reactive si Ma'am Shi. Kasi, kung reactive si Ma'am Shi, meron tayong pwedeng may advice sa kanya. Kung reactive siya, at nanganak siya, merong ibibigay na injection para sa baby na kung saan hindi na mahawa ng HEPA yung baby na ipapanganak niya, no? Susunod naman yung BDRL or RPR. Yun naman, chine-check yun para malaman natin kung may sakit ba na nanggagaling sa asawa or yun sa syphilis, kasi sexually transmitted disease yun eh. So, kung merong nag-positive sa BDRL, meron din pwedeng igamot doon. Pero under OB yung binibigay na i-inject sa kanya sa pasyente mismo, no? Susunod naman yung sa blood sugar, yung OATT, yung oral glucose, para malaman natin kung tumataas ba yung sugar level ni Ma'am Shi, no? Kung sakaling tumataas, ma-advise natin pa siya ng mas proper diet na less na carbohydrates. Kasi, diba, napakadelikado ng gestation at magkakaroon ng gestational diabetic yung isang buntis. HIV, yan, dahil nga sa panahon natin na nagkaroon ng ilang buntis ng HIV, isa na rin sa nirequest yan para sa safety din natin at saka ng buntis. So, bakit ba kailangan ng mga laboratory? Yun,